Hello, what's up, this is Colban back again for another video. This time, babalikan po natin itong Winlator. Tatandaan nyo, gumawa tayo ng videos. Nakadalawang videos na tayo actually. 1 year ago and then 6 months ago. So this one is the 1.0 I believe. And this one is the Winlator 7.0. And then, kanina lang may nabasa akong comment na may bagong update si Winlator at mas maganda na daw at mas smooth. Okay, so curious ako, I check from Winlator 7.0, nakakita tayo na meron na nga bagong Winlator. This is the 9.0. Just for context sa mga hindi po nakakaintindi, ano tong Winlator na to? Ito po ay emulator ng Windows OS. Okay, so that means kahit Android device ang gamit nyo, tablet man yan or smartphone, is makakapag-run kayo ng mga Windows games and apps. Okay, so let's assume na hindi ito perfect, pero sabi mas madali na siyang gamitin. Almost plug and play na lang daw siya at hindi na kailangan ng maraming ek-ek na mga tweak-tweak. So basically, gagamitin na natin siya as is. So unang-unang gagawin natin, diretso na tayo ha. I-install natin to. So ito yung Winlator 9.0. So iwan ko yung link nito sa video description para kaya download nyo. So pagdating nyo rito, click nyo lang tong assets, itong Winlator 9.0 APK, you know. So da-download natin yan. And then of course, diretso na install. So again, step by step natin ito. Papakita ko sa inyo kung totoo nga yung chismis na mas madali na siyang gamitin, mas stable na at hindi na gagaral-garal gaya ng Winlator 1.0 at yung Winlator 7.0. This is the 9.0 and let's see kung gaano kalaki yung improvement niya. Okay, sa downloads, install natin. Okay. Allow, install. Again, ang ginagamit sa mga nagtatanong, this is the Lenovo Y700 na tablet. Iwan ko yung link dito sa video description kung gusto niyo ng mga ganito. This is just an 8.0 inch lang yata o 8.8 inch, something like that. Nasa 8 inch to na tablet. So hindi siya ganun kalaki at di rin ganun kaliit na tablet. So pag ganyan ang pinakita sa inyo ng Google Play Protect, click nyo lang itong install anyway, okay? Install anyway. Huwag yung pinutin yung got it kasi hindi yan tutuloy na install. Medyo naghihigpit ngayon kasi ang Google Play Store at saka Google Play Protect. Pagka APK galing sa labas ang ini-install nyo. But anyway, kung alam nyo naman ang gagawin nyo, open na natin for the first time. Let's see. So, another requirements nga pala maliban sa installation nito is kailangan meron na kayo nakahandang mga exe files or mga Windows apps and games, okay? So, papakita ko sa inyo kung paano yon. Of course, yung part 9, I think hindi pa rin yung plug and play na part yun. Mano-mano nyo pa rin gagawin yon. So, ito na siya. Okay, wala pa naman, as you can see. Pero bago tayo dumiretso dyan, I just want you to know na kapag meron kayo mga exe files, okay, mga games, kaya mga Windows games, punta lang kayo sa mismo internal storage mismo ng phone, not sa microSD. Kasi I believe, hindi siya nag-work sa microSD. Pero tatry ko rin mamaya, baka may pagbabago. But for now, try mo natin yung internal storage. Wala ako masyadong babaguhin except sa usual na manual transfer or copy-paste ng mga games. So, punta tayo dito sa again. Balik lang tayo ulit ha. Pasok sa File Manager, Internal Storage, hanapin yung download, and then gawa ka ng folder na Windows Games. Kahit anong name, actually, kahit ipangalan mo sa pangalan mo, okay lang. Basta tandaan mo kung saan mo nilalagay yung Windows Games na yun. So, akin, nilagay ko lang siya Windows Games. Yun na yung palatandaan ko. So, pasok dito. And then, dito mo ilagay, i-copy-paste lahat ng mga games mo. So, akin, Assassin's Creed, Don't Starve. Ito yung mga itetest ko ngayon. Try ko kung gagana yung Microsoft Office na rito. Red Alert, Torchlight, Tower Blocks, okay. And then, yung mga DirectX na I believe importante ito kasi by default, lahat ng Windows, lalo na pag fresh installation, hindi pa kompleto ang DirectX support. So, sa mga walang kopya nitong kopya ko ng DirectX na kompleto na for gaming, iwan ko yung link ng Telegram. Nandun po, i-search nyo na lang sa Telegram group yung mga gusto kong i-install later, okay? So, again, just saan ilalagay yung mga games folders? Pasok ka sa download ng internal storage, gawa ka doon ng folder at doon mo ipasok kahit anong pangalan ng folder, okay lang yan. Basta tanda mo yung name. Ako nilagay ko Windows Games, gusto nyo, kopyahin nyo na lang yan. And then dito nyo ilalagay lahat ng mga Windows games nyo na gusto nyong laruin at i-install dito, okay? Malinaw na yung part na yun. So, balik tayo kay Winlator. Okay, pasok tayo. Now, since wala pa nakalagay rito, gagawa tayo ng container ng Windows. So, una mong gagawin is click mo itong plus button, you know. So, yan po ang default. Wala po tayong gagalawin dito. Gusto ko malaman kung totoo yung balita na hindi na kailangan i-tweak. As is, wala daw na gagalawin.
diretso na agad pwede nang laruin or gamitin ang Windows OS or emulator na dito. So, nag-plus lang tayo, wala tayong gagalawin dito, hindi ko babaguhin yung graphics driver, hindi ko babaguhin yung audio driver, wala akong gagalawin dito, wala tayong gagalawin. Okay? Pagka-load ng plus, click na agad yung check. So, magkikreate na siya ng container. Okay? Gusto ko lang i-confirm kung ganun nga kadali na ngayon gamitin ito. Wala na tayong binago ha. Kung gusto nyo baguhin, siguro later na lang yun. But for now, gusto ko ipakita sa inyo kung totoo or legit na walang binago. So, pasok tayo. Play. Alright. So, nakahanda ng ating mga games and mga yun. Okay. So, mukhang okay na nga. Hindi na kailangan baguhin. Dati, usually, kapag hindi ko ginalaw yun, tinweak para sa tablet ko na compatibility, nagka-crash agad siya eh. But this time, wala tayong ginalaw. Nag-open siya, nakapag-launch siya ng Windows OS. So, wala muna akong i-install na DirectX. Titignan ko kung magra-run ang games kahit walang DirectX. So, okay. Gusto ko lang i-test muna. Pakita ko sa inyo. Windows. Siyempre, tanda ko. Ito yung folder kung saan ko nilagay yung games. Pasok tayo dyan. So, una nating ita-try is, madali-dali. How about Warcraft? So, mga old school dyan, alam niyo yung Warcraft. Ito ang original at pinanggalingan po ng Dota. So, try natin kung maggagana ito nang wala tayong ini-install na DirectX. Okay? So, Frozen Throne, try natin. Uy! Kita nyo ha? One click. I mean double click. At walang display tayo nakita. Oh, nag-crash. Oh, wait. Dito pa rin siya. Ibig sabihin, baka nag-gumagana pa rin yan. And, what happened? Oh, tumuloy. Okay. Okay, so, ano lang pala yan? Skip lang ng or parang loading lang siya. So, gumana ng walang DirectX tayo ini-install. That's good. Option. Smooth, kita nyo? Ang smooth. Parang totoong, na siya, Windows. I remember dun sa WinLater 7.0, may garalgal siya. As in, kita mo yung skipping ng frames, no? Yung frame rates. Nag-skip. But this one, parang smooth. So, click natin video. Currently, naka-medium settings tayo. 800 by 600 by 16-bit. Okay? So, okay lang yan. Hindi natin gagalawin. Wala tayong gagalawin. Again, gusto ko lang makita kung totoong plug and play siya. Okay? Wala muna akong sinetup na keyboard, etc. Gusto ko lang i-direct na agad. Makikita nyo para wala nang masyadong mahabang cheche-bureche. Tingnan natin kung gagana siya. So, custom game. Try natin dito sa Harrow. Diretso na agad. Double click na agad para mag-launch siya. Ang smooth. Tuloy-tuloy ha. Tuloy-tuloy. Wala pong cut ito. Tuloy-tuloy lang po tayo. Hindi ko kinakat ngayon ng video. Dire-diretso lang tayo. Yun o. So, ang smooth nga oh. Ang smooth ng graphics lang. Iba o nga. Ang laki na ng improvement ng WinLater. Anyway, exit tayo. Okay na to. Try natin ibang games naman kung gagana din. So, gumana ang Warcraft. Exit. Sa mga wala pong kopya nito, sige, try ko ilagay sa Telegram. Pero bawal po kasi talaga itong ibigay ang mga games na ito kasi baka makakonsider siya as pamimirata ni YouTube and baka mapahamak ang channel ko. But, try nyo na lang kunin ito sa akin Telegram. Okay? Sa akin Telegram channel. So, okay yung Warcraft gumana. Try natin ang Assassin's Creed. Ako, ito. Pahirapan to. Open. Let's go. Gumana kaya? Wala akong ini-install dito na DirectX. Wala kahit ano ha. Okay, nag-crash. Oh, tumuloy. That's ang laki na ng improvement. So, siguro after a year from now, talagang solid na siguro gumana ang lahat ng Windows, no? A year or two. Dito sa WinLater 9.0, uy, kita nyo naman, tuloy-tuloy tayo ha. WinLater 9.0, tuloy-tuloy na yung Continue. Silipin lang natin yung option saglit. Gusto ko makita yung graphics niya kung ano nakasetup sa atin. So, max settings. Naka-max settings to in fairness. Kaya ito. Hindi practical yung max settings. Lagay lang natin sa number 2. Shadow quality 3 is good enough, I believe. Medium reflection. Okay na yung character quality. Okay, pwede na siguro sa 3 medium.
Okay, and resolution is 720p, 60 Hz. Okay, so okay na po yan siguro. And then we'll go back. Tansya ko lang sa tansya ko rito is around 30 fps ito, gumagana. 25 to 30 fps back. Ang nakikita ko. Pero sa nakikita natin, wala mga frame drops pa, which is a good sign. Story mode tayo, check natin. Session, let's see. Tuloy-tuloy lang tayo, nakikita nyo. Wala akong nakikitang aberya or nakikitang aberya. Skip na natin yan. Ayun, oh. Okay, so gumagana siya. Ito na. Gumagana na tayo. Makakapaglaro na tayo. Bukasan na lang natin konti yung volume. Masyado malakas. Baka hindi yun ako marinig. So, yun. Actually, not bad yung graphics, oh. Alright. Tuloy-tuloy na siya. Parang gumagamit na talaga ako ng totoong Windows device. Go. Smooth na ngayon ng mga emulator. This Winlator is actually a good one para ipakita ito na kayang-kaya niya ng smooth, oh. So, not the best graphics but very playable na po sa ganitong frame rate nyo. Tansya ko lang na around 30 fps ito. Kasi ganito din yung nakikita ko pag naglalaro ko sa Nintendo Switch. Around 30 to 60 fps lang kasi yun. So this one, I believe, nasa 30 fps. Ang solid. Tuloy-tuloy lang. Walang aberya, walang kahit ano. Wala pa ko in-install yung DirectX. Mukhang hindi kinakailangan pala ang DirectX ko rito. Okay? Pero just in case na kailangan, dahil iba siguro ang chipset nyo. Ang chipset nga pala ng tablet ito is Qualcomm Snapdragon 870. Qualcomm to 870. So, kahit pa paano, malakas-lakas din to. Kahit pa paano, makaka-gaming ito. But, look at the graphics, oh. I don't understand. Please wait. There's so many. So, it works. It's working. Kung interesado kayo kung paano i-set up ang keyboard nito, yung control is, balikan nyo na lang yung aking isang video, yung Winlator 7.0. Iwan ko yung link sa video description. Andun yung tutorial ko ng keyboard. Hindi ko na gagawin dito kasi ayoko na ulitin yung part na yan. Same lang din naman ng keyboard setup. But anyway, kung interesado lang kayo na gamitin talaga to at gusto nyo palagyan dito ng virtual keyboard, sa previous video ko about dito, yung Winlator 7, nandun po yung tutorial ko about sa pag-customize ng keyboard at controllers. Okay? Tingnan nyo naman, oh. Oh. Not bad, oh. I believe nasa 30 fps ito. Pinaka-worst nito, 25 fps. Pero, hindi siya nag-frame drops. Nag-work yung kanyang paligid, yung view nga niya. Hindi nagkakaroon ng frame drops, eh. Sa solid. Iba na, ang laki na ng improvement ng Winlator. Anyway, balik tayo. Ibang games naman. How about... Gusto ko itry kung gagana ang Microsoft Office this time. Hopefully, gumana. But I'm not really expecting much. Pero... Pag gumana, maraming matutuwa nito kasi maraming nagtatanong kung gagana nga ba rito ang Microsoft Office. Try mo natin i-install. Nawala. Ang nangyari? Nag-crash na ba? Wait lang natin ng konti. Pag hindi nag-work, hindi nag-crash nga talaga siya at hanggang ngayon, hindi pa rin pwede ang Microsoft Office pag nagkataon. So, antayin ko ng at least 1 minute. Okay, nothing happened. So, hayaan na natin. Hindi nag-work pa rin ang Microsoft Office or hindi nag-i-install ang Microsoft Office dito. How about this 2013 version? Baka mag-work this one. Again, try ko lang din, ha? Hindi ako sure. Let's just try if installation will proceed using typical pang-install na Microsoft Office. Seems nothing is happening as well. Wala. Microsoft Office? No, nothing. Seems nothing is happening din talaga. How about a browser? Mag-work kaya browser dito? Okay, nag-install. I'm not really sure kung magtutuloy but nag-i-install ngayon ang Google Chrome. Okay, hindi tumuloy. So, Google Chrome daw requires Windows 7 or higher. It seems ang gamit nito is older Windows version, like Windows XP siguro. Kaya ayaw niyang ituloy. So, Google Chrome not working here. So, probably hindi rin makakonect sa internet. Maybe. How about Firefox? Try ko lang din para hindi na tayo magtatanong-tanong kung mag-work o hindi. This is an old Firefox. It's supposed to work. I hope it will work. Standard. Okay. Continue. I hope this one works kasi Google Chrome medyo may kaartehan, eh.
Mozilla Firefox, and here we go. I hope this works. Internet kaya connection. Finish and launch. Will it launch or not? At nag-launch siya. May katagalan na ng konti. So, yeah. Nope. Let's try kung kukonect siya sa internet. Labas natin. Ito, YouTube. Try natin YouTube. Kukonect kaya sa YouTube. At kumonect. Kumonect na. Oh, nakakakonect sa internet. Mukhang kumukonect siya pero mabagal. But it seems to be... hintayin ko na lang. Let's see kung maglo-load nga ang site ng YouTube ng normal. At mukhang naghang na. At naghang na nga siya. Ay nagumana. So, I guess internet is questionable pa rin. So, sa mga nagtatanong kung pwede bang laruan to, isn't responding. Ayun. Sa mga nagtatanong kung pwede itong laruan ng mga online games, it would seem no. Hindi pa rin. Normal nga na web browser ay gumana. So, no ang sagot sa online. So, hindi siya makakonect. So, that's sad. And ulitin natin. Nag-crash na siya. How about try ko? Let's ito. I'll give Mozilla Firefox a chance. Just once. Baka sakali. Maybe. Just maybe. Ang daming tab na naka-open. Okay. How about let's try again YouTube. Kumukonect. Oh, may improvement and hindi nag-load yung images. Oh, nag-load. Okay, ayun, may YouTube logo na. So, kumukonect na nga siya. Nakakonect siya sa internet pero sobrang bagal. Mind you na ang internet ko po rito ay 700 Mbps. Okay, 600 to 700 Mbps. So, this type of speed parang 3G days pa ito, no? 3G, 2G, yung Edge. Ganito kabagal. But anyway, how about, try natin mag-type dito. Keyboard. Labas natin ang keyboard saglit. Cotman. Try natin kung lalabas ang Cotman dito sa search. Loading. Yun na. May red na rito sa dulo. Yun know. Pumasok. Nakita niya. Mabagal lang talaga internet. I think I'll stand by what I said na hindi pa rin siya pwede sa online gaming. Kasi kita nyo naman gano'ng kabagal. O, YouTube pa lang tayo. Ang bagal na eh. So, mag-online games kayo sa ganyan. Skupo. Sobrang lag nun. Ang lag nun. Pero, yeah, this is good news. Nakakakonect siya sa internet. Sobrang bagal lang. So, try natin kung mag-play nga lang yun. Kaya niya mag-play kaya ng video sa YouTube. At may ads pa muna. Mukhang gagana nga. Wala kayo. This is good news sa Winlator users. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. No. Don't make me do that. Wala na. Pakinggan nyo. Wala na. Gumaralgal na siya. Yung movement ko. See that? Para akong robot. Ang pangit. Sorry kaya na pero not not the best. Wag na. Wala. Okay, anyways, exit na natin. Sakit sa tenga. Hindi siya ganun ka reliable pa sa part na yun. Gusto kong i-try kung gagana dito sa MediaTek naman. Kasi alam natin na Qualcomm chipset are good for emulators. How about the MediaTek Dimensity 7200? Again, ito lang matetest ko ngayon kasi ito lang yung available sa akin yan, ha? But for now, install lang ko muna to. Wait lang. Lagyan ko lang muna ng konting games. Ito-transfer lang ako. Okay, ngayon na transfer ko na. Teka, isin pala muna natin. Dito sa file manager, ipunin ko lang. Ilalagay ko sila lahat sa isang folder muna. Saglit. Okay, dito na tayo sa Windows Apps. Nagawa na natin ng folder. And then, okay na yan. Pwede na natin i-open ito. Gawa tayo ng bagong Windows container. Okay, again, wala tayong babaguhin as is. From here, plus, diretso na agad sa check. Wala tayong babaguhin. Okay, yun na agad. Natin kung gagana, kung pahihirapan ba tayo or hindi. Again, this one is the MediaTek version na chipset. So, okay, mas maliit itong screen na to. Teka, mag-lapit tayo ng konti.
para mas convenient sa mga mata nyo. Sa local disk D, Windows apps. Okay, nandito na. So try natin muna. Again, walang i-install na kahit ano. Okay, Plants vs. Zombies, ayaw talaga gumana rito. WinRAR, gagana kaya? Okay, mukhang mag-i-install naman siya. Downloading, installing. Uy, mukhang tuloy-tuloy din. So, I think okay sa MediaTek. Walang issue. Same with Qualcomm. So far nakikita ko. Okay naman. Okay, na-install na natin yan. And nag-install naman na maayos yung WinRAR. So, try natin kung mag-run yung WinRAR. Saan man yun napunta? Programs. Okay, nag-work ang WinRAR. So, this one, nag-work. Now, i-try naman natin ang hold this. Meron akong inilagay dito yung Photoshop kung gagana. Okay, so natapos yung installation. Ang tanong, gagana kaya? Ito na. And gagana kaya? And mukhang gagana. That's a good sign. Tama? Mukhang hindi na tumuloy. Naghang na siya. So, it's not working. Hanggang doon lang siya sa installation and then launching. Okay. So, problem with WinLator sa MediaTek, hindi siya kagaya kanina na agad. Hindi siya kagaya kanina na gumana agad. So, sa Qualcomm siguro mas okay. I think sa WinLator na gagamitin sa MediaTek, may konting tweak pa yata ang gagawin doon. Pero yun. Again, tinesting ko lang po kung okay na nga or nag-improve na nga ang WinLator sa version niya na 9. And so far, sa nakita natin kanina, ang smooth na. Except sa may mga banakanakang hindi tuloy-tuloy. Kasi I think that would require some tweaking na siguro. But for the most part, I think ang laki ng in-improve ng WinLator 9. Siguro dito na muna. Kung gusto nyo laruin yung mga sinabi ko, iwan ko yung sa Telegram. Iwan ko yung link ng Telegram group dyan. Then kayo na bahala. Sa pag-setup naman ng keyboard, iwan ko yung link naman yung video ko about WinLator 7. Tinuro ko doon kung paano mag-setup po ng keyboard at ng controllers. Sa previous video po yun. Iwan ko yung link na lang sa video description or try ko ipin sa comment section. For now, okay, natutuwa ako. Nag-improve na si WinLator. Maybe balikan ko after WinLator 10 or 11. Maybe mas reliable na si WinLator. Pero right now, I think nakaka-excite isipin na pasmooth na ng pasmooth ang mga Windows emulator sa Android. No? Do you agree? But anyway, again, tinest ko lang muna. Wala mo nang engranding step-by-step tutorial kasi as you can see, plug and play na. Lalo pagka Qualcomm ang gamit mo. So, good job kay WinLator. WinLator 9, astig. Mas smooth na ngayon ang graphics. Wala akong nakita halos na frame drops doon habang nag-open tayo ng mga games ng Windows. Good job. So, doon lang. Abangan nyo yung WinLator pang-apat na video natin. This is the third video for WinLator. For the fourth video, I think doon na yan sweet spot na yan video 4 or video 5, abangan nyo yan. Consider subscribing, liking, and sharing. Hanggang doon lang guys. This is Scottman. I'll talk to you again soon. Lahat ng link nasa video description or pin comments.